Lahat po ng mga kapatid kay Kristo sa kanilang tahanan. At sa umagang ito muli tayong lahat ay humanda sa pakikinig. Bakit kailangan daw tayo na laging nakahanda? Tanong ng bawat nagtuturo, bawat mananampalataya sa buong mundo. Kung bakit daw kinakailangan ang bawat mananampalataya ay laging handa. Preparedness for battle in the later days. Tutungayan po natin kung bakit ang katanungan ito na bakit kailangan tayo na maging handa. Bilang mga tinawag at bilang mga iniligtas ng ating Panginoon. Ano ang mga tungkulin na dapat po natin na malaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ano ang mga nararapat na ating gagawin bilang ating pangunahin na tungkulin na tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoon? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng unang Timothy chapter 4, verse 1 and 2. 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. The Spirit clearly says that in latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Verse 2. Such teaching come through the hypocritical liars, whose conscience have been seared as with a hot iron. Tagalog po, maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon may tatalikod sa pananampalataya upang sumunod sa mga espiritong mapanlinlang at sa mga aral ng demonyo. Verse 2. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling ng mga budhi, may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Kamakailan lang ako ay mayroong nabasa, narinig, na balita. Nanais ko rin ay paarating sa inyo at marahil ilan sa inyo, o marahil marami at karamihan sa atin ay narinig na ito. Sapagkat ito ngayon ang kumakalat sa kabuuan, lalong-lalo na sa atin. Katunayan sa halip na ang ating Panginoon ang patuloy natin mapakinggan bilang siyang pangunahin na pagkatao at pangalan sa ibabaw ng mundo. Ngunit, narito po ang maikling sinasabi na ayon doon sa ABS-CBN na balita, narito po. Sabi dito, merong isang tao na ang tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya ay sa internet, Savvy 10. Sikat na sikat. Ang pangalan niya po ay Carlo Acutis, ang kanyang pangalan. Isa po siya na Briton, na naging sikat. Ang kanyang sinasabi dito, internet and computer mad youngster. So ganun ang tatak niya. At ang sabi sa balita, malapit na siyang gawin bilang santo. Bilang mananampalataya at bilang nangangaral at bilang tagapagturo sa katotohanan, hindi ito dapat na maipaabot o kaya naman makarating man lamang sa ating mga anak o sa ating mga kapatid sa pananampalataya dahil sa panahon ngayon na pasama ng pasama ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Maraming tao ang labis-labis na naghihirap, dumaranas ng iba't ibang uri na suliranin sa kanilang buhay, nalilito, nagtatanong, at nagugulumihanan sa mga nangyayari sa buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Ano ang bahagi at ano ang tungkulin ko? Sabihin mo sa sarili mo. Ano ang tungkulin ko bilang isang tinawag at iniligtas ni Kristo na ayon sa banal na kasulatan, buhay na santo? Hindi patay, kung hindi buhay na nagtitiwala at buong puso nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Alamin natin kung ano ang mga pamamaraan ng kaaway natin. Kailangan you should know your enemy. Before you can defeat your enemy, you should know him.
Ano ba ang kanyang mga aparatos? Ano nga ba ang kanyang ginagamit? At narito ang pangunahin. Number 1, know your enemy, who is Satan. 2 Corinthians chapter 11, verse 13. For such men are false apostles, deceitful workmen, masquerading as apostles of Christ. 14. Narito pa po ang sinasabi. And no wonders, for Satan himself masquerading as an angel of light. You see? Satan himself masquerading as an angel of light. If we are not aware, if we don't know his characteristic, marideceive tayo. Tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Sa huling panahon, ito po ang mangyayari. At atin na nararanasan, nakikita ang nangyayari sa kapaligiran. Maraming mananampalataya na sila rin ay nagtatanong, paano mangyayari ito? At narito pa, iyan ang pangunahin. Kailangan alam mo ang mga estratehiya ng ating kaaway, which is the devil or Satan himself. Pangalawa, give him no place in your life. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Don't put him a chance. How? Paano po natin hindi siya bibigyan ng pagkakataon? Huwag natin siyang hahayaang makasingit sa alinmang bahagi sa ating pamumuhay. Kung ang sinasabi sa banal na kasulatan, kapag sinabi niya, huwag na natin ituloy. Sa halip ating pakinggan ang sinasabi ng Espiritu Santo. The Lord Himself, through the power of the Holy Spirit, will continue to remind us, will continue to give us an information exactly according to the Holy Scriptures. Sasabihin sa atin, because of being truthful, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon para anumang gagawin na pandaraya ng dyablo ay hindi tayo madadaya. Paano ang gagawin natin? Sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Sa paanong paraan? Punta tayo sa 26. Kung nagagalit man kayo, huwag iwasan ninyong kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So napakalinaw. The Lord gave us a proper information about how to deal kapag tayo nakakaranas because ang pagkagalit ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan ng ating galit kapag lumubog ang araw na meron pa rin, nandiyan pa rin sa puso ng isang mananampalataya ang kanyang galit. Ito ang strategy ng kaaway natin. Kaya kailangan tayong mapagbantay, lagi tayong handa, nasawayan ang bawat gagawin ng dyablo, alam natin kung paano natin siya sasawayin. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, dapat alam na natin ang mga gagawin natin kapag tayo ay humaharap, nakakaharap ng kahalintulad ng mga balitang ito. Huwag tayong magugulumihanan, huwag din tayong mangangamba. Kasama natin si Kristo tulad ng ipinangako niya na He will never leave us nor forsake us. Pangako na hanggang ngayon ay mabisa. Yan ang pangakong hindi napapako. Pangatlo na sinasabi rito, bilang isang mananampalataya, bilang isang tagapagturo, at bilang nililigtas ni Kristo na meron tayong tungkulin na dapat dito tayo nakatayo, our foundation must be firmly believed. Resist him. Labanan ninyo ang dyablo. Ang sabi ng Biblia, paano natin malalabanan ang dyablo? Kaya nga, sabi dito, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. So anong pangunahin? Submission, proper submission to the Lord Himself. Para tayo maging magtagumpay at para lumayas ang dyablo sa ating paligid. Remember, the devil is like a roaring lion. Umaali-aligid. Don't give him a chance. Resist him. Kapag nakita nyo na umaali-aligid ang kaaway, rebuke him. Resist him.
Yan ang pangatlo na dapat nating gagawin. Ang una, ang sinasabi dito, anong gagawin ng bawat mananampalataya? Kilalanin mo ang estratehiya ng kaaway, ng dyablo, o ang alipuris ng ating kaaway. Labanan mo siya. Pangalawa, sabi dito, huwag mong bigyan ng chance ang dyablo. At ang pangatlo, labanan mo siya. Kaya ba natin labanan is spiritual? Before you can fight, before you can resist, all we need to do is to submit himself. Submit ourselves before God. The only reason and the only thing that we can do is to submit to God. Then after our submission, a complete submission, then that's the only time that we can resist Him. Tanging iyon ang paraan para mapaglabanan natin ang kaaway. Wala na pong iba para natin mapaglabanan at mapagtagumpayan ang ating kaaway. Why? Merong mas makapangyarihan na nasa puso ng bawat mananampalataya. Ano itong sinasabi? The Holy Spirit that is in you as a guarantee that you can resist the enemy. John said in 1 John chapter 4 verse 4, you defeat the enemy because greater is He that is in us than he that is in the world. So napakalinaw ang sinasabi sa banal na kasulatan kung ano at papano ang gagawin at kung paano natin makakaunter ang kaaway kung siya ay patuloy na gumagawa ng paraan para tayo, para rin tayo ay dayain. At ito na nga nangyayari. Marami maging kapatid natin sa mga pananampalataya. Sila rin ay nagugulumihanan. Meron pang isang balita na alam kong alam nyo rin. Sabi dito, homosexual have a right to be a part of the family. Nobody should be thrown out or be made miserable because of it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered. You see, the deception is there. So, remember, sabi doon sa 11:14 ng Corinthian, ang sabi doon, don't you know that even Satan masquerading as the angel of light? Ganun, kaya niya ng magmaskara. Hubaran natin at hubaran ninyo ang kaaway na she's just putting a mask sa kanyang mukha na parabagang anghel ng Diyos. Yung pala, iba ang layunin nito. Kaya, kung hindi natin alam ang salita, we are far not aware of this. Kasama, marahil, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, maaari din tayong madisip, tulad ng sinabi ng ating Panginoon, nung ang kanyang paalala, bago siya umalis, at bago siya lumisan, ang nalinaw na sinabi niya, even the elect might be deceived if we are not aware, we don't know the proper information pertaining to the good news about Jesus and the very gospel that we are having now, that we are enjoying now, even in this place, na hindi tayo nagkita, we are not stopping for it, but we are standing firmly, believing that Jesus is the same. Hindi pa rin nabago ang kanyang kapangyarihan. Siya pa rin ang may kakayahan at kapangyarihan na tayo ay pangalagaan. Siya pa rin. Hindi nanghihina ang ating Diyos, nananatili ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi tayo dapat na nagugulumihanan. Kung ano man ang ating nababalitaan, manatili tayong manalig sa kanyang salita. Huwag tayong paaapekto sa anumang mga balita, kaliwat kanan o sa ating kapaligiran. Manatili tayo na nakatuon ang ating paningin sa bawat salita na ating naririnig, nakikita at pinapakinggan. Huwag lamang tayo manatili na nakikinig. Gawin natin. Isagawa natin kung anong ating naririnig. Iyon ang pangatlo at narito ang pangapat. Be self-controlled and alert. Bilang isang tagapagturo at bilang isang iniligtas ng Diyos, ang sabi dito, we need to be self-controlled and alert. Mapagbantay. Be watchful. Maging handa kayo at magbantay. Magbantay saan? Don't watch your brother make
Huwag nating bantayan ang ating kapatid pag nakagawa ng isang pagkakamali. Huwag. But we need to be watchful to the works of our enemies, how he deceived even our brethren. The enemy can deceive. Ang bantayan natin ang ating kaaway. How? Through prayer, we can put them ahead. Sabi ng Satanas mismo, paano hindi ka kikilalanin ni Job? Nilalagyan mo ng bakod ang kanyang pamilya. Nilalagyan mo rin ng bakod ang kanyang mga ari-arian. Lahat ng meron siya, nilalagyan yun na harang. Harangan natin. Kung meron tayong napansin na kapatid sa pananampalataya na para bagang natatangay, bakuran natin siya ng panalangin. Panatilihin natin. Huwag tayong manghina. Manatili ang ating panalangin para sa kanila. Kung sila man ay natutokso na gumawa o makagawa ng paglaban. Be self-controlled. Huwag na huwag kang bibigay. Don't give in. But you need to stand firmly. At dito maging bantay o kaya maging be watchful always. Bawat araw at bawat sandali ng ating buhay, we need to be watchful. Bantayan natin ang bawat nangyayari sa ating kapaligiran. Bantayan din natin ang kilos ng dyablo. Alam natin yan because the Lord Himself have given us already the Holy Spirit for us to be able to discern and to see kung anong nangyayari sa kapaligiran. Sabi dito ng ating Panginoon sa verse 9, I'm going to read it again. Resist him, standing firm in the faith. Your enemy, the devil, prowls around like roaring lion looking for someone to devour. Naghihintay ang kaaway, kalintulad ng leon. Naghihintay ng tamang pagkakataon para silain. Labanan natin siya sa pamamagitan ng ating pananatili sa ating pananampalataya na huwag tayong manghina. Huwag tayong panghinaan ng ating pananampalataya bagkus lalo tayong kumapit sa Diyos. Lalo na ngayon. Tandaan po natin mga kapatid na ang ating kaaway, ating mapagtatagumpayan dahil sa ating Panginoon Kristo na siyang unang naging matagumpay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At ngayon, siya ngayon ay ating sinusundan. Siya ngayon ay tinutularan natin kung paano niya napagtagumpayan ang lalang ng ating mga kaaway. Ang kaaway natin ay Satanas at yung kanyang mga alipuris na umali-aligid. Mga demons. Those are demons na ang ilan, marami sa mga tao ay kanyang nagiging alipin. At sila rin ang nagiging dahilan kung bakit napakaraming tao sa kasalukuyan ang patuloy na nagugulumihanan sa kanilang kalagayan. Sa kabila na napakalinaw ang sinasabi sa banal na kasulatan, huwag na huwag kayong mababahala sa anumang nangyayari sa kapaligiran. Huwag mabahala sa kapaligiran kung ano nangyayari. Kung kilala natin ang ating Panginoong Kristo, kung sino siya, tandaan po natin ang kanyang sinabi bago siya umakyat sa langit, all authorities in heaven and earth has been given to me. Napakalinaw ang kanyang sinabi na lahat ng kapamahalaan sa langit at sa mundo ay nasa kanya na. So bakit tayo mag-alala? Alamin natin kung paano tayo nadidisid ng diablo. Tandaan natin mabuti. Walang magagawa ang diablo maliban na tayo ay dayain doon mismo sa ating nasasabi na dadaya tayo ng diablo. Kaya we should be very careful how to release anything. Ano man ang sasabihin natin, bantayan natin na hindi tayo magkasala. Bantayan natin na hindi gamitin ng diablo yung ating sasabihin sa atin. Sapagkat kung ano ang salita na ginagamit natin pang araw-araw, bawat lalabas sa bibig natin, it can be used against us. So we need to be very careful how we speak, especially the words that we are releasing. Kaya maging maingat po tayo. Be self-controlled and alert. Gustong-gusto. Alam ba ninyo na binabantayan ng diablo ay ang mga mananampalataya? Tayo ang kanyang binabantayan. Alin bang binabantayan sa atin? Kapag tayo nakapagsalita,
na gagamitin niya laban sa atin. Iyon ang kanyang gagamitin para tayo linlangin at para tayo guluhin. Kaya kung tayo ay mapagbantay, hindi tayo madadaya ng ating kaaway. Iyon ang pang-apat na dapat nating tandaan bilang mga tinawag, iniligtas, at ginagawa ng ating Panginoon na pinapaging banal upang katulad ng mga nauna na tagasunod ng ating Panginoon, tayo sa kasalukuyan ang sinasabi sa banal na kasulatan na mga buhay na santo, hindi patay na santo. Tayo ang mga buhay na santo ang sinasabi sa banal na kasulatan. Iyan ang sulat, kung ating babasahin ang mga sulat ni Pablo na halos naka-address sa mga santo na buhay. Mula sa Roma hanggang sa ibang sulat ni Pablo, lahat halos ng epistles ni Pablo, iyan ang nilalaman bilang pangunahin na kanyang sinasabi. So hindi iyong namatay kung hindi iyong mga buhay ang sulat na ito ni Pablo. Narito pa, sabi dito sa panlima, we need to overcome him by the word. Anong salita ang gagamitin natin para mapagtagumpayan natin ang dyablo? Gamitin ang salita ng Diyos o pangmadaig ang dyablo? Tutunghayan natin ngayon. Punta po tayo sa aklat ng Mateo, ating tinghayan ang sinabi at kung paano naging matagumpay ang ating Panginoong Jesucristo nung araw na siya ay tinukso ng dyablo at anong pamamaraan ang ginamit niya na maging huhuwaran, magiging batayan natin para ang katagumpayan tulad ng tagumpay na nakamtan ng ating Panginoong Jesucristo ay atin din naman mapagtagumpayan. Hindi haka-haka, bagkus, buo at may kapangyarihan. May kapangyarihan na ano? Sabi dito, chapter 4 verse 2, pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, chapter 2 at chapter 4 verse 2, na di kumain at nagutom ang ating Panginoon. Kaya lumapit sa kanya ang demonyo, yung demonyo ang lumapit. At sinabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, utusan mo ang batong ito na maging tinapay. See, the tempter asked the Lord if he is indeed the Son of God, then command a stone to turn into bread. Look at, take note ng sagot ng ating Panginoon. Ang sabi niya, sinasabi ng kautusan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kung hindi bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. See the clarity of the word of Jesus which speaks loud and clear. Napakalinaw. He quote the scriptures in the Old Testament and the book of Deuteronomy para makita kung paano mapagtatagumpayan. Hindi siya naghaka-haka ng sasabihin, direkta na sinabi ng ating Panginoon ang katotohanan ng nasulat sa banal na kasulatan. Verse 3. Verse 4. Verse 5. Narito. Dinala naman siya ng dyablo sa banal na lungsod. Inilagay siya sa nakausling pader ng templo. At sinabi, ito ang sabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka paibaba, pagkat sinasabi ng kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para sa iyo, bubuhatin kanila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. You see, alam din ng dyablo ang salita ng Diyos. Di ba alam din ng dyablo ang salita ng Diyos nung tinutokso si Eva? Dito tinutokso ang ating Panginoon. Sinabi niya rin ang katotohanan ng salita. See? So sabi dito na ang sagot ng ating Panginoon. Verse 7. Ngunit sinasabi rin ng kasulatan, huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos. See? The clarity of his answer pertaining to the question of the enemy to tempt the Lord
sa sinabi niyang pangalawa. So talagang ang diablo na manunukso at mananatili siyang manunukso ay laging, sabi ni Pedro, maali-aligid sa atin. Katulad ng itong panunukso sa ating Panginoon. Sabi niya, huwag mong hamunin ang Panginoon mong Diyos. Sagot ng ating Panginoon sa Kanya. Pagkatapos ito, agad na dinala ng diablo si Jesus sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa Kanya ang lahat ng bansa sa daigdig, 10 ng kayamanan at kadakilaan ng tao. See, there are 3 specific things ang sinasabi dito. Una, kayamanan or lahat ng mga magagandang bagay sa ibabaw ng mundo. Kayamanan na nasa mundo. Pangatlo, ang sabi dito, yung magiging kilala at bantog ang isang tao. Ito ang ginamit ng pangatlo na panunukso ng diablo. At ano ang sagot? At ano ang naging katugunan ng ating Panginoon sa diablo? Narito po ang sabi ng ating Panginoon. Nung sinabi ng diablo na, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga ito kung luluhod ka at sasamba sa akin. Then right away, the Lord Himself answered the enemy. Sabi ng ating Panginoon, lumayas ka, Satanas. You see the clarity of His declaration? Get away from me, Satan. Lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat. Same again, the Lord quote the scriptures in the Old Testament. Sabi ng ating Panginoon, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Siya lang ang ating paglilingkuran. Palayasin mo ang diablo, sabihin mo sa kanya, ituro mo sa kanya. Kung ayaw makinig sa iyo ang diablo, pabasa mo sa banal na kasulatan. O kung ayaw mo maniwala, ito, read this one. Pabasa mo sa diablo. At ano nangyari? Pagkatapos sasabihin ng ating Panginoon, verse 11, kaya iniwan siya ng diablo at lumapit naman ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ito ang pang-lima. Yes. Kung paano mapagtatagumpayan ang mundo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. So salita, only the Word of God can destroy and can defeat our enemies. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, para tayong maging matagumpay sa lahat ng ating pamumuhay, hindi madaya, hindi rin malinlang, hindi rin tayo maibabagsak ng diablo. Sa halip, manatili tayo nagtitiwala sa Kanya. Gamitin natin sa lahat ng pagkakataon ng Kanyang salita. Ito ang tangi na mabisang sandata ng bawat mananampalataya. Bakit? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban. Look at this one. Ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo. It's not the weapons of this world. We are using the weapon, not the weapon of this world. Sabi dito, kundi ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God, nakakapagpabagsak ng mga kuta, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Maling pangangatwiran. Ito ang sinisira ng salita. And verse 5, ginagamit namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kalaman tungkol sa Diyos. Those who are too proud about be as if they are all knowing, especially the scriptures. Ito, masyadong mayayabang na para bagang alam, ngunit taliwas naman sa katotohanan ang sinasabi ayon sa banal na kasulatan. Sinisira, ang sabi dito, sinisira namin ang maling pangangatwiran. See? Maling pangangatwiran na nasinisira ng mabisang sandata ng salita ng ating Diyos.
Ito ang ginagamit na pamamaraan at pamantayan noong sila Pablo, sila Pedro, sila Juan at iba pang mga alagad ng ating Panginoon. Habang sila'y sumusunod sa Panginoon, nanatili silang matapat, nanatili silang nagkakaisa na ipangaral ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya manatili ang bawat isa sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Magagawa natin mapagtagumpayang ito. Ang pang-anim na sinasabi sa banal na kasulatan, narito po yung pang-anim, the six things, doon sa ating tungkulin. Overcome him by the blood of Christ in the testimony. Let's go to the book of Revelation chapter 12 verse 11. They overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Na magagawa natin na daigin ang dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At dahil sa salita ng katotohanan, sa ating mga pagpapatuto, why we are asking a testimony? Because through the testimony of others, we've been strengthened our faith. Napapalakas tayo, napapatatag ang mga nakakarinig sa bawat patuto na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay ng mga nagtatagumpay na mga anak ng Diyos. Kaya we can overcome. How? By the blood of Christ and by the testimony, the truth. Ito ang pang-anim. And the last and the most effective weapon that we have na meron tayo, but many believers ignore to use. Ayaw nila, ang ilan naman gamit, ngunit hindi kumpleto. Now, let's look at the scriptures. Ano itong pinakamabisa na higit sa lahat? Sabi dito, the last ang pinakahuli, ngunit pinakamabisang sandata na meron na galing sa Diyos. Pero marami, napakarami, na ayaw gamitin. Ang ilan sa atin, ginagamit, nakatago sa baol. Ang ilan naman, hindi na tinitignan. Narito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Let's go to the book of Ephesians again. Simulan po natin sa chapter 6, verse 11. Ito po yung mabisang sa data. Without it, we cannot. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma sa kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng diablo. Look, take note, the reason. Mapaglabanan. Ito po ang pinakadahilan kung bakit daw natin kailangan isuot buo. Hindi sinabi ng Diyos na we need to put on partially. Ang sabi dito, the whole armor of God. Bakit? Para mapaglamanan. In order for us to fight and to overcome and to put our enemies. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. The reason is, we are not fighting against flesh or blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa kanila, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman. Tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual at ang mga kasamaan sa himpapawid. Those are our enemies, is not against flesh and blood, but those are spiritual things that cannot be seen. Hindi nakikita dahil spiritual. So napakalinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, sabi ni Pablo, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw. At ito na yung masamang araw na sinasabi natin, yung hindi dapat parangalan, pinararangalan. See? Yung hindi dapat parangalan, pinararangalan. Samantalang sabi ni Pablo, doon sa Roma chapter 1, naghahaka-haka sila na marurunong. See?
Haka-haka sila na marunong, pero natagpo ang mga hangal. They profess to be all-knowing, but they refuse to accept and believe. They believe for those things that has been created, but fail to believe and accept the one who created all things. Kaya sabi ni Pablo, sila'y mga hangal. Kunyari sila'y marurunong, pero wala sila alam. Ipinagpalit nila sa mga bagay na nakikita na nilikha ng tao, kaysa dapat na sambahin nila ay yung nakakakita at yung hindi na, at yung kaya na tayo ay mabigyan ng proteksyon, bigyan tayo ng patuloy na kagalakan, kapayapaan sa ating buhay. Tanging ang Diyos ang makakapagbigay. Alin ang pinarangalan? Nilikha ng tao. Ito, pinarangalan. Sabi dito, computer wizard. Huwag tayong padaya. Ituro natin sa ating mga anak. Hindi, ito ay isang tamang pangnanaw sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. Kaya dapat natin tandaan, sabi dito, isuot ninyo ang kasuotang pandigma. Full armor of God mula sa ating Diyos. Sa gayon makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. So we are at war. We are at war at this moment. Marami tayong kaaway, unseen forces, mga may pamahalaan, namamahala. So sila ang ating mga kaaway, kaya dapat tayo na maging handa. At narito pa ang verse 14. Number 1, ito ang kailangan. Maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. The belt of truth, wag natin aalisin. The belt of truth. Number 2, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. The breastplate of righteousness. First, the belt of truth, and the breastplate of righteousness. Ito yung pangalawa na sandata na meron tayo. These are a defensive weapons. Pangatlo, isuot ninyo ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. You see, being ready to speak and to preach the good news about peace. Good news about peace. Sino nagbibigay ng kapayapaan ng ating Panginoon? We are just servant to share to them, to assure the other people na hindi sila dapat nagugulumihanan. So tayo yun. So we should gamitin natin ang sandalyas o sapatos sa pagiging handa na ipangaral ang mabuting balita ng kapayapaan. The gospel of peace. Pangatlo na sinasabi. The shoes are being ready to spread the good news that give peace. Pangapat, verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Anong gagamitin natin na pamatay? Your faith. Your faith in my faith, in our faith, can speak loud and clear and can destroy and can transform a person. Gamitin natin ang pananampalataya na meron tayo na galing sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, palayasin mo ang diablo, palayasin mo ang diablo. Pag sinabi ng Diyos, ayon sa kanyang salata, ng dapat mong gawin, gawin natin ng buong lakas. Manatili tayo, gamitin natin na panangga. Alin? The shield of faith. Bakit the shield of faith? Kasi itong pananampalataya natin, kapag may mga palaso na papalapit sa atin, sanggay natin ng ating pananampalataya. Hindi makakarating yan sa amin. We are covered by the blood of Jesus, and we have shield for his shield. Nakabakod. Hindi po natin naalala ang sinabi ni Satanas mismo kay Job. Merong bakod na inilagay ang Diyos
See, ang katotohanan, mismong ang kaaway ang nagsabi. Kaya hindi tayo dapat nangangamba, hindi tayo dapat natatakot. Ang sa labas natatakot sila dahil hindi nila kasama ang Diyos. Pero para sa atin, kasama natin ang Diyos araw-araw, araw at gabi. Hindi niya tayo iiwan. Tulad ng kanyang sinabi, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Iyan ang kanyang sinabi. Gamitin natin ang lahat ng ito na walang bawas at walang kulang. At dito pa ang verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. The helmet of salvation, which is very important, para hindi maapektuhan ang ating kaisipan. Ang target ng Diablo, unang-una, ang ating kaisipan, para i-pervert ang ating kaisipan sa ating mga nakikita. It will enter our mind. So, tiyakin natin na covered ang ating kaisipan nitong helmet na ito, na siya magiging takip ng ating puso't kaisipan. Ang ating kaisipan, ingatan natin na hindi mapulyot ng mga nangyayari sa kapaligiran. Kung may nakita kayo at para bagang kayo nag-aalinlangan, redirect your mind. Refocus again sa ating Panginoon para sa gayon ang tagumpay. Tulad na sinabi ito ng ating Panginoon, lagi nating isuot ang helmet ng kaligtasan. At higit sa lahat, yung pang-anim na pinakamahalaga, ang sabi dito, at gamitin ninyo ang alin? Ang mabisang sandata. Ang alin? Taas nyo sa inyong mga kamay. Ang pinakamabisang sandata na meron tayo. Tingnan natin kung meron kayo. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kapag hawak mo, nanginginig ang Diablo. Kapag binasa mo, kapag binuksan mo, kumakaripas na ng takbo ang Diablo. Kapag binigkas mo na, gumugulong papalayo ang Diablo. Iyon ang nangyayari. Ang leon umaali-aligid. Kapag nakita ka na meron ito, lalo kanyang titikisin. Pero kapag binuksan mo, tatakbo na ang Diablo. Kapag binasa mo, then you speak something. You can speak against all our enemies, against the devil, against the demons, na patuloy na nagpupumilit na pakialaman. Pati ating pamumuhay, pati ating pagtitipon, pinakikialaman. Don't give up. Manatili tayo na nagtitiwala sa Diyos. Ito ang pinakamabisang sandata na meron tayo. Ngunit, hindi natin ginagamit. Meron nga tayong Biblia, pero hanggang ngayon ay bago pa dahil hindi binabasa. Paano ka magiging matagumpay? If we are ignoring to open the scriptures and read the Bible and read and ask God, paano tayo magiging matagumpay? Kasi sabi nito, we need to put on all the armor of God. The full armor of God ang kailangan ay isuot. So, 5 out of 6, listen, out of 6, 5 of it ay defensive weapon. At ang offensive weapon ay ito, ang salita ng ating Diyos. Ito ang panlaban natin eh. Kaya tignan mo, pag sinisir mo ang salita, umaaray. Pag sinabi mo sa tatay mo, ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, mga anak mo, ayaw makinig. Kasi masakit. But remember, Job said, the word that creates a wound will be the same word that will heal the wound. Iyan ang katotohanan ng mabisang sandata na meron tayo, that many believers, many Christian professing to be a Christian, but fail and ignore to use the most and effective power of the Holy Scriptures, which is the Word of God. Gamitin natin ngayon para hindi tayo madaya itong huling panahon na nangyayari sa kapaligiran. In the last
Sabi dito, at lahat ng ito'y gawin ninyo, ang verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, pray at all times. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa. Say again, always be prepared. Na ano? At patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, patuloy niyong ipanalangin ang mga hinirang ng Diyos. Iniligtas at hinirang, pinili ng Diyos. Laging ipanalangin. At para sa pangkalahatan sa inyo lahat, na nais kong ipaalala sa inyo lahat, ng mga nakikinig sa umagang ito, sa lahat, narito po, isa-isahin ko, kilalanin mo ang kaaway mo. Sino siya? Isa lang ang kaaway natin. Hindi ang asawa mo ang kaaway mo. Hindi ang anak mo, hindi kapatid mo. Ang diablo ang ating kaaway. Pangalawa, don't give him a place in your life. Give him no place at all times. Pangatlo, na sinasabi dito na dapat natin tandaan, ay narito, resist him. At ang pangapat, be self-control and alert. Ang panglima, overcome him by the word. Which word? The word of God. Pandaanim, ang sabi dito, overcome him by the blood of Christ and the testimonies of those who served the Lord before and who served the Lord until now. Nagiging matagumpay tayo dahil sa ating mga patutuo. And last, put on the whole armor of God. Ito ang 7 mabisang sandata na mula sa Diyos. Ito po, isuot ang mabisang sandata. Tagalog ng bawat point. Okay, isa-isa natin at tatagalogin natin para malinaw unang-una, kilalanin mo ang lahat ng estratehiya ng diablo, ng kaaway mo. Pangalawa, huwag mong bigyan ng pagkakataon. Pangatlo, labanan mo ang diablo. Pangapat, mapagpigil at laging nagbabantay. Panlima, daigin mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Panganim, daigin mo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at mga patutuo ng mga naunang mananampalataya kasama tayo. At ang pangpito, isuot mo ng buong buo, walang kulang, walang labis, ang sandata na galing sa Diyos. Lahat ng ito, mapagtatagumpayan mo. Kahit anong makikita mo, victory has been assured to those who wear this one, the full armor of God, and victory has been assured to those who will continue to wear this full armor of God. Now let's bow our head and let us pray. Father God, we heard clearly about your word, and I believe that my brothers and sisters all throughout the world who are listening to you, Father, oh God, you will impact their lives, oh God, because you will convict them. You will teach them, oh God, about the truthfulness of your word, oh Father. So I just believe, oh God, the Holy Spirit will remind them about what we heard today, oh God. So thank you, Lord, for all those brothers and sisters in the respective houses, oh Father. Continue to bless our loved ones. Continue, God, to be with them. Remind them, oh God. Right now, I pray and I declare in Jesus' name, amen and amen.